talagang yung PBA, yan pa rin yung pinupuntahan talaga ng mga players kahit na marami ng liga ngayon, it's still the Premier League. Matanong kita because some of the fans are saying, "Oy, PBA needs to improve, do something else." In your case, how do you think can the PBA retain being the Premier League at ano ba yung sa tingin mo dapat in your own perspective as a player changes or improvement na dapat gawin ng PBA para mas lalo pang lumakas? Powercast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. This video is presented by sportsplus.ph. I think add more team. Kita ko na Add more teams? Uy. Yeah. 'Di ba? I mean, baga pag mas maraming team, parang mas okay, 'di ba? Sabagay, oo. So yun na lang yung yun yung pinaka nakikita ko na kung pwedeng may dagdag, why not, 'di ba? Sabagay, Paul, nung sa draft nakita ko yung SMB 7 ang rookie. Ano nangyari sa mga rookies na hindi na-draft? Hindi na sila I think some of them napupunta sa 3x3. Kasi big factor din yun na kung makapaglaro ka sa isang 3x3 na may team sa PBA, malaking bagay yun. Kasi good example dyan si Joseph Ariobu sa team namin, tsaka si Jed Mendoza. Mga na-draft to pala pero hindi na-sign. Si Joseph Ariobu matagal na siya naglaro na siya before sa Phoenix. Tapos nawala din siya. Tapos ngayon, napunta siya ng 3x3, Pure Foods. Tapos yung Jed Mendoza hindi naka-sign. Tapos napunta ng 3x3 ng Pure Foods. Then ngayon, nasa na sila? Nasa team na namin. So, I mean, hindi doon nagtatapos yung yung journey ng pagiging player. Kumbaga, pag may goal ka talaga, tapos pag pinagtrabahuan mo, why not, 'di ba? Yung odds ng team mo na mag-championship ngayon, do you see it high? I think ito yung pinaka magandang chance namin kasi yun nga, unang-una questionable kung makakalaro si Justin. And actually hindi na yata Hindi na yata. So kung di na, I mean sila yung defending champion nung last Commissioner's Cup. So kung di makakalaro si Justin, yun, kumbaga good news sa ibang team yun. 'Di ba? And then yung Token Tex hindi rin ganun kakumpleto dahil si RR Pugoy hindi pa yata healthy. Tapos si Mikey Williams wala pa. Pero hindi ko sinasabi na it's going to be easy. 'Di ba? Kagaya na sinabi ko kanina na kahit na hindi naman kumbaga 5-on-5 naman yung laro diyan, hindi naman 1-on-1 'di ba? Kahit na anong sabihin mo, yung team ng Token Tex tsaka ng Ginebra, mga veterano lahat 'yan. Magagaling yung coaching staff nila. Mga players na mga naiwan, magagaling din. So, kailangan paghirapan mo pa rin talaga. Yung PBA nga pala ngayon, kayo, sa bagong channel na rin kayo ipapalabas. Yes, yes. Actually, yun pala, shoutout pala sa PBA dahil dun sa ginawa nilang media day. Kumbaga, medyo anong tawag dito. Kumbaga, magandang start yun. Kasi maraming tao nakapansin na parang, uy, ang ganda ng ang ganda ng media day nyo. Maganda, dami nag-message sa akin. Personal ko lang, ang dami nag-message sa akin, maganda yung outcome na nangyari. Dahil dun sa media day na yun. Kasi nga, kung titignan mo, di ba, parang pinaghandaan din talaga yung media day. So, I think, may sorpresa siguro sa atin si PBA. Ako, wala akong idea, pero dun pa lang sa start nila, sa media day pa lang nila, mukhang there's something new in the PBA, this coming PBA. So, let's watch. Malaking kasi, malaking, kumbaga, this is a change again sa PBA having with one sport for a long time, tapos magbabago. And then yung PBA Media Day talaga, very important because you get yung maraming media, maraming fans na at least introduction, lalo na ngayon na nasa bagong network.